Magandang araw mga kapatid and welcome na naman po sa isang bagong talakayan dito sa Taga-Suri. Ako po si Kaborno at ako ang inyong Taga-Suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode po ngayon ay may mga sasagutin tayong mga katanungan mula po sa ating mga manunood. Makasama natin sa pagsagot sa mga katanungan si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gab, magandang araw sa iyo, bro! Magandang araw din po. Ayan, salamat po sa Diyos, mga kapatid. Ayan, pero bago muna natin simulan ng ating episode ngayon ay manalangin muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, eto na, Brother Gabriel. Bago muna natin simulan ang ating programa, ay muna bro, bigay ka muna ng iyong paanyaya sa ating mga manunood. Opo, ayan ha. So, baka hindi pa po kayo nakasubscribe, Karunungang Katoliko po, YouTube channel. Pag sa Facebook page naman po, follow lang po natin, Karunungang Katoliko TV. Ayan. Ayan, maraming salamat Brother Gabriel sa muli mong pagsama sa atin. At kung may mga katanungan kayo, muli ipadala sa ating email address, factbustersph@gmail.com. Pwede din i-drop ang inyong katanungan sa ating website, www.factbusterph.blogspot.com. O di naman kaya ay pwede nyo ring ipadala ito sa ating bagong Facebook page, The Beloved Catholic. Ayan. At bisitahin din ang ating pangalawang YouTube channel, The Beloved Catholic. Ayan. Pwede din, Brother Gabriel, baka gusto nyo i-comment sa baba ang inyong tanong. Sige, pwede rin i-comment nyo sa baba. So, yan, yan ang ating masasabi. Pero bago muna natin simulan at sasagutin yung dalawang matitinding katanungan ay ito, meron tayong nabasa sa ating YouTube channel. Ito Brother Gabriel. Sabi dito, salamat sa paliwanag mga bro. MCGI po ako, babalik na ako sa Katoliko. Itong comment niya, Brother Gabriel, sa isa sa ating mga episode. Di ba? Wow. Salamat sa Diyos. Oo. Bonus na po ito mga kapatid kung may mga conversion. Actually, yung ating mga kapatid na baka galing kayo sa ibang sekta at ngayon ay Katoliko na kayo, pwede nyo pong ipadala ang inyong conversion story. Pwede nyo i-type yan, gawa nyo ng isalaysay ninyo ang inyong pag-convert patungong Iglesia Katolika sa pamamagitan ng ating email address. I-drop nyo po yan at sa susunod na mga episodes, pwede nating basahin ang inyong conversion story sa ating programa. So hindi nyo na kailangang magpakita ng mukha nyo at kami ay magbabasa na lang ng inyong conversion story. Diba, Brother Gabriel? Ganun yun. Okay, so eto na. Brother Gabriel, sisimulan na natin ang pagsagot sa dalawang katanungan. Yung unang tanong ay mula po sa ating email address kay Carlo Catholic. Pakibasa itong kanyang sinabi, Brother Gabriel. Opo, bakit ang Orthodox Church kapag hanapin sa Google ay founded by Jesus Christ daw? Akala ko ba Katoliko lang ang tatag ni Kristo? Ano po ba ang Orthodox Church po? Sino ang nagtatag niyan? Sana masagot ang tanong.
Ayan, so yan ang tanong ni kapatid na Carlo Catholic. Ayan, thank you sa inyong katanungan. Ha? So nagtataka siya, bakit kung i-search yung Orthodox Church founder, lumalabas si Cristo. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ha? Yan talaga, legit. Yan ang lumalabas. No? So bakit ganon? Akala ko, yung Iglesia Katolika, yung founded by Jesus Christ, bakit pati yung Orthodox Church, yan din ang lumalabas sa Google. So yan pong pag-uusapan natin sa first part ng ating episode dito po sa Tagasuri, Talakayan, kapatid na Gabriel. Okay, sige. So para masagot yung tanong, kapatid na Gabriel, tungkol ka dito sa founder ng Orthodox Church, kapatid na Gabriel, ay babasahin natin yung mga nakalap nating impormasyon dito sa, ito ipakita lang natin sa screen. Itong galing sa Wikipedia na sa kasalukuyan kasi yung Eastern Orthodox Church ay matatagpuan po natin yan kadalasan sa Russia, Ukraine, Romania, Greece, Belarus, Serbia, Bulgaria, Georgia, Moldova, North Macedonia, Cyprus at Montenegro. Kaya nga tinatawag silang Eastern Orthodox Church. Nasa bandang east sila, Brother Gabriel, ng globo. O, yan ang tawag dyan eh. Ika nga nila, Eastern Orthodox Church. Ayun. So, yan po mga kapatid. So, marami pala dun sa Russia, Brother Gabriel, yung Orthodox. At kinoconsider nila yung kanilang sarili, kapatid na Gabriel, ayon sa kanilang aral, na sila'y Catholic at sila'y founded by Jesus Christ. Alam naman natin yun. Alam naman natin yun, Brother Gabriel, yung Catholic Church was founded by Jesus Christ. Pero, noong bandang 11th century, naganap itong East-West Schism. Ayan, no, nahati yung Kristyanismo. So, kung nahati yung Kristyanismo sa dalawa, lumalabas, dalawa yung pwedeng mag-claim. Dalawa yung pwedeng magsabi na kami founded by Jesus Christ. Yung Eastern Orthodox Church at yung Catholic Church, Brother Gabriel. So yan ang sagot natin. At basahin mo nga ito, yung sinasabi. Opo, yan. So during the 11th century, East-West Schism permanently divided Christianity. It arose over a dispute on whether Constantinople or Rome held jurisdiction over the church in Sicily, and led to mutual excommunications in 1054. The Western Latin branch of Christianity has since become known as the Catholic Church, while the Eastern or yung Greek branch became known as the Orthodox Church. The Second Council of Lyon, 1274, and the Council of Florence, 1439, both failed to heal the schism. Ayan, so ganyan ang nangyari, Brother Gabriel. So, ibig sabihin, kapag galing dito yung hati, kasi yung nangyari pa dyan, meron pang yung Eastern Orthodox Church, nahati pa yun sa dalawa eh. Oo, meron Coptic Orthodox at saka yung isa, nakalimutan ko na yung pangalan eh. So, ang ng history niyan, church history yung pinag-uusapan. So, yan ang katotohanan dyan, kapatid na Gabriel. At syempre, dahil gustong i-heal yung schism na ito, nagkaroon nga ng tinatawag na yung ecumenism between Eastern Orthodox at Catholic Church. At tandaan mo, Brother Gabriel, yung official name ng kanilang iglesia ay Orthodox Catholic Church. Catholic Church. Oo, kasi kahit sila, they are claiming to be Catholic kasi yun ang kanilang paniniwala, Brother Gabriel. Oo. Sa mga patriarch pa lang naman nila, kung susumahin yun, papunta rin naman sa mga apostol. Oo, correct. At ayon din dito, basahin mo nga itong sinasabi. Eastern Orthodox Christians have much in common with Catholics. They're still in schism. They split off from the legitimate authority of the Pope and therefore aren't Catholics. Yan. So, yan naman ang ating perspective sa Iglesia Katolika. Hindi sila Katoliko kasi hindi sila naniniwala sa authority ng Santo Papa natin, Brother Gabriel, di ba? So, yan ang ibig sabihin nun.
Kasi meron silang Patriarch of Constantinople. Meron, yan yung head nila eh. So yung head ng Eastern Orthodox Church. Ayan. Pero yung kanilang mga ginagawa eh kahalintulad din sa atin, Brother Gabriel. Pagkatapos, meron pa silang doktrina, yung Philoque controversy, tungkol doon sa isang doktrina, patungkol naman kung sino yung nag-proceed, Brother Gabriel, sa Diyos Ama. Kasi sa kanila yung Diyos Ayan. Anak lang. Pero Oo, sa sa atin, Espiritu Diyos Anak Santo. at Espiritu Santo. Ganon yon. Mm-mm. So yan ang lumalabas. At Brother Gabriel, hanggang ngayon ay on the process of healing yung schism na ito para talagang mag-unite na ang Eastern Orthodox Christians at ang Roman Catholic at yung Catholic Church, ano? Itong mababasa natin nga, halimbawa ito sa website ng NPR. Ayan, so the 1,000-year-old schism that Pope Francis seeks to heal. Ayon. Actually, yung unang nagpasimuno nito ay si Pope Paul VI at yung Orthodox Patriarch na si Athenagoras. Ayan, noong 1964. Ayan, no? So, silang dalawa ay nag-usap paano na ma-unite yung dalawang iglesia. Nako, delikado kung mag-unite itong dalawa, mas dadami yung Katoliko, Brother Gabriel. Yan ang lumalabas, di ba? Opo, yun ang lalabas talaga nun. Kasi magkakaroon na sila ng unity tapos yung ano sa Santo Papa. Yung communion, ayan. Oo. So kung magiging fully united na sila sa Iglesia Katolika, dadami talaga yung mga tinatawag na talagang yung legit na mga Katoliko. At until now, ano, Brother Gabriel, patuloy pa rin yung nangyayari. Halimbawa, itong nangyari noong March 20, 2013 mula kay Pope Francis at kay Bartholomew I, yung Patriarch, Brother Gabriel, ng nasabing Eastern Orthodox Church. Ayan. So, patuloy pa rin yung ecumenism and dialogue between the two churches. Ayan. Ano? So, mga mababait yan. So, kasi, bakit ganun po, Brother Gabriel, ang nangyayari? May pahayag po ang ating katisismo patungkol dito. May aral tungkol dito. Alam mo ba yun, Brother Gabriel? Tungkol sa Eastern Orthodox Church. Basahin na lang natin yung Catechism of the Catholic Church. Ito, ipakita natin sa screen sa paragraph 838 sa Tagalog. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Okay, so 838, ang iglesia ay nakikiisa dahil sa maraming katwiran sa lahat ng nagtataglay ng pangalang Kristiyano sa bisa ng binyag. Kahit na di naghahayag ng buong pananampalataya at hindi rin nagtataglay ng kaisahan ng pananampalataya o di tumatanggap ng pagkakaisa ng komunyon sa ilalim ng kapangyarihan ni Pedro, yun yung Lumen Gentium number 15, ang sumasampalataya kay Kristo at tumatanggap ng mga seremonya ng binyag at tumatanggap na ng binyag ay nasasaklawan ng Iglesia Katolika. Bagamat di gaanong ganap ang pakikiisa sa Iglesia Katolika. Sa mga iglesyang ortodoksa, ayan yung Orthodox Church, ang pagkakaisang ito ay malalim. Nakaunti na lang ang kulang upang makamit ng lubusan ang isang sama-samang pagdiriwang ng Eukaristiya ng Panginoon. Ayun! So, ito yung deklarasyon sa ating katisismo between the Roman Catholics, yung nasa Latin Rite, at itong tinatawag nating Eastern Orthodox Church. Ayan. So, kaunti na lang daw ang kulang, Brother Gabriel, upang makamit ng lubusan ang isang sama-samang pagdiriwang ng Eukaristiya ng Panginoon. Ayan. So yan po ay galing po yan kay Pope Paul VI noong December 14, 1975. Ayan. So klarong-klaro po yan. Yung kinot ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 838. Ayan. So yan ang sagot natin sa tanong ng ating kapatid,
Maraming salamat sa iyong katanungan, si kapatid na Carlo Catholic. Ayan ha. So uulitin lang natin, Brother Gabriel. Una, ay pwede nyo pong ipadala. Baka gusto nyo magtanong, at sasagutin natin sa programa. Ipadala po yan sa factbustersph@gmail.com. Pwede din, kapatid na Gabriel, na mag-iwan sa ating website ng inyong tanong, www.factbusterph.blogspot.com. Pwede din sa ating Facebook page, The Beloved Catholic. Pwede din sa ating comment section, Brother Gabriel. Pwede nyo iiwan yung tanong nyo, pero hindi po kami magbibigay ng assurance na masasagot kagad yung inyong katanungan. Ayan. Okay, sige Brother Gabriel, puntahan naman natin itong napakagandang tanong din ha. Ito magandang tanong din ito. Mula naman ito, yung tanong kay kapatid na Alireza Jimenez. Pakibasa yung tanong, Brother Gabriel. Magandang araw sa iyo, Kaburno. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ginamit kayo ng Panginoon upang magturo ng salita ng Diyos at inihahayag niyo po ang katotohanan na aral na dapat nating sampalatayanan bilang mga Katoliko. Pwede po bang talakayin yung Zacarias 13:7 hanggang 9 na ginamit ng INC 1914? At kung cross-reference po ba ang Zacarias 13:7 hanggang 9 sa Ezekiel 5:12? God bless po and more power po, Kabarno. Maraming salamat po. Ayan, so maraming salamat kay kapatid na Alireza Jimenez sa iyong tanong. Siguro yung gagawin natin ay para ano na talaga, babasahin na natin yung kinote na talata, Zacarias 13. Basahin nga natin yung 7 hanggang 9. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Gumising ka, o tabak laban sa pastor ko, at laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mangangalat, at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliliit o maliit. At pangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay maghihiwalay at mamamatay. Ngunit ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at aking silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. Ayan, so ito yung palaging ginagamit din ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, Brother Gabriel. Particular yung sa, ipakita natin muna yung 7, kapatid Gabriel. Dito, kapatid na Gabriel, sa Zacarias 13:7, sinasabi nila, yung mga tupa daw, kapag nasaktan yung pastor, yung tupa, mangangalat. O, yan ang sabi. So, yung pagngangalat ng mga tupa daw, merong 3 bahagi. Ayon sa mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, base sa verse 8, ano ba yung 3 bahagi na yon? O, sabi ng mga taga-INC, ipakita natin sa screen, 2 bahagi, mahihiwalay daw at mamamatay. Pero yung ikatlo, maiiwan daw. Sabi ng INC, yung 2 bahagi, yung isa daw doon, mga Hudyo, yung pangalawa, yung mga Hentil. At yung maiiwan na ikatlo, INC daw yun, Brother Gabriel. Yan ang interpretation nila. Oo. At sa verse 9, kapatid na Gabriel, yan ang hula daw, sa ikatlo na maiiwan. O, yung ikatlo na yon, sila dadalhin sa apoy, dadalisain daw na parang pilak na dalisay. O, di ba? So, INC daw talaga. O, yan ang kanilang sinasabi dyan. At ginamit yan ata ni Ramil Parma sa debate nila ni Father Darwin Gitgano. Naalala ko yun. So, tanong, Brother Gabriel, tama ba ang kanilang unawa dito sa Zacarias
13, 7 hanggang 9. Yan ang ating tatalakayin naman. Kasi marami actually na nagre-request na yan na talakayin daw natin. Oo. So tanong, Brother Gabriel, ano bang tinutukoy sa Zacarias 13, 7 hanggang 9? Tingnan muna natin yung versikulo 2, Brother Gabriel. Pakibasa yung sinasabi muna sa verse 2. Itataas muna natin yung nakasulat. At mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, aking ihihiwalay sa lupain ang mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan at sila'y hindi na mag-aalala pa. At aking palalayasin naman ang mga propeta at ang karumal-dumal na espiritu sa lupain. Ayan, so klarong-klaro, meron palang binabanggit na isang lupain. Di ba? Isang lupain lang yung tinutukoy. So hindi po pwede na tatlong bahagi, tatlong lupain lalabas. O ngayon, Brother Gabriel, paano ba natin talaga unawain yung, especially yung Zacarias 13:8, ipakita natin yung verse 8. Doon muna tayo mag-focus sa verse 8 na yung sinasabi, ipakita na natin sa screen. Ayan, merong dalawang bahagi daw, mahihiwalay at mamamatay. Yung ikatlo naman daw, maiiwan. O sabi nila yung isang bahagi daw, Hudyo. Yung isang bahagi naman, Hentil. Yung ikatlo na maiiwan, Iglesia ni Cristo daw. Diba? So yan ang ating susuriin. Oo, yan i-focus natin yung pagsusuri dyan. Ngayon, yung gawin natin ganito. Simplihan natin. Merong term kasi, dalawang bahagi at merong ikatlo. Kasi itong pagkakasalin na to, Brother Gabriel, medyo vague. Vague, So, kung meron pang chance na magkamali ka ng interpretation. Pero ngayon, yung gagawin natin, isalin mo nga to para mas maganda sa Contemporary English version. Pakibasa ang sinasabi. Ayan, nowhere in the land will more than a third of them be left alive. Ayan, di ba yung sinasabi? More than a third of them. Ibig sabihin, 1/3. Nakuha mo, Brother Gabriel, 1/3 yung mabubuhay. Isalin mo nga yan, mas maganda. Isalin natin sa The Living Bible or yung New Living Translation. Ano ba ang sabi, kapatid? 2/3 of the people in the land will be cut off and die, says the Lord. But a third will be left in the land. Ayun, napakaganda. Nakuha na, Brother Gabriel. Ibig sabihin, isang lupain yung tinutukoy. Siyempre, yung mga Israelita, 2/3 sa kanila, mamamatay. Pero yung 1/3, yun yung maiiwan, kapatid na Gabriel. Oo, yan ang ibig sabihin doon. Mali yung mga taga-INC, Brother Gabriel. Hudyo pala yung tinutukoy. Yung lahat ng mga people na tinutukoy dito, lahat Hudyo. Yung 2/3 nun, Brother Gabriel, mamamatay. Yung 1/3, maiiwan. Ganon yung interpretation, Brother Gabriel. Ngayon, kapatid na Gabriel, eto paano nangyari yan? Sige nga, ilipat nga natin ulit, isa pang salin, sa New International Version. Ano bang sabi, Brother Gabriel? In the whole land, declares the Lord, 2/3 will be struck down and perish, yet 1/3 will be left in. Ayan, maliwanag talaga yung mga salin, Brother Gabriel. Ibig sabihin, isang lupain yung tinutukoy, yung population ng mga tao sa lupain yung tinutukoy ng 2/3 at 1/3, hindi yung isang bahagi Hudyo, isang bahagi Hentil, yung isang bahagi Iglesia ni Cristo. Walang ganon, kapatid na Gabriel. Mali yung unawa nila. Di ba ganon yon? Opo. Cherry picking. O, di ba? Ngayon, kapatid na Gabriel, tignan naman natin yung isa pang salin para hindi kasi ako pa kontento, isa pang ang salin. Ito nga, The Message Bible. Pakibasa, kapatid na Gabriel, yung Zacarias 13:8 ng The Message Bible. All across the country, God's decree, 2/3 will be devastated and 1/3 survive. Ayan, klarong-klaro. Ilan ba yung country na tinutukoy? Maraming country ba?
Hindi naman ang sabi all across the country, isang The country. country yung tinutukoy. Hudyo yun, Opo. Brother Gabriel, di ba? Base sa context. So mga Hudyo yung tinutukoy, kapatid na Gabriel, di ba? O ngayon, Amen. heto ang susunod na tanong. Paano mo ngayon i-interpret yung Zacarias 13? Kasi yung kanina, yung 8 okay na. Ngayon, ipapasok na natin mula 7 hanggang 9. O, ganito po yun mga kapatid. Balikan natin yung sa 7 sa Tagalog muna, kapatid na Gabriel, yung 13:7 ng Zacarias at ayan, nakita nyo sa screen. Basahin mo nga ulit yung sa 7 na yan, kapatid na Gabriel. Gumising ka, o tabak, laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Saktan mo ang pastor at ang mga tupa ay mangangalat, at aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. Alam mo ba, Brother Gabriel, itong tinutukoy sa 7, alam mo ba, ginamit ito ni Kristo. Kinote ito ni Kristo sa time na malapit na siyang mamatay. Basahin natin itong nasa Mateo 26:31. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Nang magkagayoy sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay mga daramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa ng kawan. O, di ba? Ginamit nga ni Kristo, kapatid na Gabriel, yung nasa Zacarias 13:7. O, paano ngayon natin dapat unawain yung Zacarias 13:7 hanggang 9? Ay, simple lang, kapatid na Gabriel. Ganito lang yon. Balikan natin yung Zacarias 13:7. Ipakita natin sa screen. So, dito sa 7, kapatid na Gabriel, malalaman natin na mayroong palang pastor na masasaktan. Siyempre, alam naman natin, yung kasi kinot nga ni Kristo to, so ibig sabihin, lumalabas si Kristo itong tinutukoy ng hula, yung sa Zacarias 13:7. Ayan. Ngayon, ano mo yung sinasabing ang mga tupa ay mangangalat? Ibig sabihin nun, kapatid na Gabriel, doon sa verse 8, yung tupa na yon, yun yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo na yon, 2/3 mahihiwalay, mamamatay sila. Kasi nga, hindi nila tinatanggap si Kristo, kapatid na Gabriel. At yung 1/3 na naiiwan, yun naman yung sinasabi sa verse 9 na magbibigay ng kalwalatian sa ating Panginoong Diyos, kapatid na Gabriel. Iko-consider yung kanyang bayan. Ganun po yun, kapatid na Gabriel. O di ba? Yan ang dapat na interpretation. Actually, yan ang interpretation ng Iglesia Katolika in general dito sa hulang ito, kapatid na Gabriel. Katunayan, basahin natin, kapatid na Gabriel, ang Efeso Kapitulo 2, ang talata ay 16. Pakibasa, kapatid na Gabriel. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan, sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa kanya ipinatay ang pagkakaalit. Ayan, dito, kapatid na Gabriel, may binabanggit na dalawa. Isa sa dalawa na yon, kung babasahin natin yung context dito, syempre, natalakay na natin, yung tinutukoy na dalawa dito, Hudyo at Hentil. Yung mga Hudyo, kapatid na Gabriel, na 1/3 na sinasabi sa Zacarias 13:9, sila yung magiging Kristiyano, kapatid na Gabriel, at dahil yan sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Ayun! So yun, kapatid na Gabriel, yung Zacarias 13:7 hanggang 9, tumutuko yon sa mga Hudyo na naging Kristiyano. Ayun! Yan ang sagot. Mali ang mga taga-INC. Mali yung unawa sa Biblia. Diba? So yan, ano? Napaganda ng ating paliwanag, o diba? So ano masasabi mo, Brother Gabriel, doon sa sagot natin sa tanong? O ayan, mas may context na yung ano natin, yung naging explanation, Kampurok, ano? Actually, kahit yung topic natin ngayon, binasag din yan yung dati kong paniniwala sa MCGI, Kampurok, kasi ginagamit din ng MCGI yan eh, no? At ito ang kagandahan sa sa explanation ng simbahan, Kampurok.
Hindi kagad ina-attribute na, alam mo yon, ay kami yan, ay Iglesia Katolika yan, di ba? Ganun, ganon. Talagang kinukuha by context, hindi by cherry picking. At dito, tulad nga ng nasabi ko kanina, napatunayan natin na unfair gumamit ng mga talata ang Iglesia ni Cristo. Lagi nilang pinababayaan yung mga ibang bagay, kagaya nung una, yung context, no? Next is yung tamang interpretation, kasi sa kanila, self-interpretation. Ayan. Oo, at meron pang isang tanong, Brother Gabriel, na ating sasagutin. Baka nakalimutan Okay. mo yung isang tanong niya. Yung sabi niya, meron pang Ezekiel 5:12. Sige nga, 5:12. basahin nga natin yung 5:12 ng Ezekiel, kapatid na Gabriel. Ang ikatlong bahagi mo ay mamamatay sa pamamagitan ng salot, at sa pamamagitan ng kagutom ay mauubos sila sa gitna mo. At ang isang ikatlong bahagi ay mabubuhal sa pamamagitan ng tabak sa palibot mo. At ang ikatlong bahagi ay aking pangangalatin sa lahat ng dako, at magbubunot ako ng tabak sa likuran. O, yan ang nakasulat naman sa 5:12 ng Ezekiel. O, yung sabi naman ng INC dito, yung ikatlong bahagi, yung una daw, mamamatay sa pamamagitan ng salot, yan daw yung mga Hudyo. O, yung isa naman daw, Brother Gabriel, na mabubuwal sa pamamagitan ng tabak sa palibot mo, na hindi daw yun. O, yan naman ang kanilang analysis. O, yung pangatlong bahagi daw, INC. O, di ba? O, yan naman ang kanilang sabi. Actually, may may mga Bible scholars tayo na nagsasabi na itong Ezekiel 5:12 ay connected daw sa Zacarias 13:7 hanggang 9. Oo. Yung 2/3 daw, iniisa-isa, parang i-enumerate. Pero mali pa rin yung unawa ng mga taga-INC, Brother Gabriel, tungkol sa Ezekiel 5:12. Kasi nga, ulitin natin, isalin mo nga yan sa contemporary English version. Ano bang sabi? Okay, a third of you will die here in Jerusalem from disease or starvation. Another third will be killed in war. And I will scatter the last third of you in every direction, then track you down and kill you. Ayun. Oo. May mga nagsasabi pala, Brother Gabriel, na ito'y tumutukoy yung sinasabi dito sa mga Hudyo, kapatid na Gabriel. Ayan, sabi, a third of you will die here in Jerusalem from disease and starvation. Yung iba naman, yung 1/3 mamamatay daw sa gera. Alam mo ba, yung unang 1/3, nangyari daw, merong daw disease na nangyari sa bandang 50 to 70 AD. At yung gera na tinutukoy naman dito, na namatay, yung another 1/3, yung nangyari doon sa destruction of temple noong 70 AD, kapatid na Gabriel. Ganun daw yun. Yun ang ibang interpretation ng mga Bible scholars. Ayan. Base sa context. Kasi hula din ito Hula ito, Brother Gabriel. At yung maiiwan na 1/3, yan ang mangyayari. Merong daw ito, parang sa mga Hudyo. Ayan. So, ito, propesya sa mga Hudyo. Ayan. So, ibig sabihin, mali yung interpretation ng INC tungkol sa talata. Kasi, isang lupain pa rin yung tinutukoy, Brother Gabriel. Kasi yung sabi, a third of you will die here in Jerusalem. Ayon. So, ibig sabihin, si Propeta Ezekiel, tinutukoy niya yung mga Hudyo kasi nga sila yung nakatira sa Jerusalem. Ayon. Ganon yon, kapatid na Gabriel. So, ibig sabihin, ganon pa rin, 1/3, 1/3, and another 1/3, kapatid na Gabriel. So, fraction siya, hindi siya yung unang bahagi, yung ibang panahon, yung isa namang panahon, iba naman, mga hentil. Mali po yung unawa na yan. Diba? Amen. Ngayon, baka, eto, para bonus na lang din, kapatid na Gabriel. Baka sabihin ng iba, anong iglesia, yung produkto, nung natirang 1/3? Tapos sila ay dinadalisay sa aral, sila ay pumupuri sa Panginoon. Anong iglesia ba yon? Sige nga, basahin nga natin. Para maganda naman. Ito basahin natin ang sinasabi kung anong iglesia itong tinutukoy
basahin natin itong nakasulat dito sa Efeso 2:15. Pakibasa, kapatid na Gabriel, sa Baxter Bible. Palibhasa'y tao sa karaniwang kalikasan ng tao at nag-aalok ng kanyang katawan na isang alay para sa kasalanan ng lahat. Inalis niya ang batas ni Moises at ginagawa tayong lahat na isang iglesia katolika, nagkakaisa sa kanyang sariling ulo. Ayun, klarong-klaro. So, Iglesia Katolika pala yun. Biblia Protestante yung nagsasabi, kapatid na Gabriel. O, ito naman. Baka sasabihin nila, si Kristo ba, Katoliko ba siya o hindi? Basahin natin sa Biblia, kapatid na Gabriel. Biblia ulit. Ito, basahin natin itong nakasulat dito sa Apokalipsis 3:12. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Kinikilala ko si Kristo bilang isang personang tunay na sa Diyos, tunay na miyembro ng Katolikong Kristiyanong Iglesia. Nako, klarong-klaro, kapatid na Gabriel, di ba? O, klarong-klaro na sa Biblia si Kristo pala Kristiyano na Katoliko, kapatid na Gabriel. Ayun, o, di ba? O, baka sabihin nyo, hindi naman legit yung binasa mo, bro. O, eto, legit. Pakita ko na sa screen. Bahala na kayo dyan. Ayan, o. Ayan. O, di ba? O, ganon yun. O, diba? Sige, so maraming salamat sa tanong ng ating mga kapatid. Dalawang tanong. Yung unang tanong ay ni Carlo Catholic at yung pangalawang tanong ni Ali Reza Jimenez. Maraming salamat sa inyong katanungan. Sana marami po kayong natutunan. Brother Gabriel, bago natin tapusin, ano yung gusto mong sabihin sa mga natalakay natin ngayon? Ayan, nako, sana naintindihan ng mga kapatid natin, kasi ganda talaga nung paksa natin na to. Malaking bagay na malaman to ng ating mga kapatid na Katoliko, lalo na yung mga nag-aaral ng katekismo. Ayan. Alright, maraming salamat, Brother Gabriel, sa pagsama mo sa ating episode ngayon. At kung mayroon kayong katanungan, ipadala po sa atin muli sa ating factbustersph@gmail.com, kapatid na Gabriel, sa ating website, ayan, sa ating Facebook page, kapatid na Gabriel, The Beloved Catholic. Ayan, maraming salamat sa mahigit 1,700 followers natin sa Facebook at sa ating comment section, mga kababayan. Alright. Sige, so ano masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Gaborno. At kami ang inyong taga-suri. Ayan, Brother Gabriel, O, sige. So, tandaan natin, si Kristo pala, Katoliko, sabi ng Biblia. O, ewan ko na lang sa inyo, ayaw nang maniwala. Diba? O, sige na, Brother Gabriel. Bye po, mga kapatid.